Okay, alam po ninyo nung ako po bagong believer, o bago ako naging believer, nakabili po ako ng New Testament na Bible. At bala ko iregalo sa pinsan ko magdidibo. Yun nga lang, sabi ng nanay ko, wag mo na ibigay yan sa pinsan mo, sa'yo na lang basahin mo. And I became a believer. 1986, January 1986, ako po ay nakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. Nung ako po yung matila ng Bible study, gustong-gusto ko, binubuksan ko yung Bible ko kapag nagko-quote, hindi pa uuso noon ang PowerPoint. So, wala rin kaming daladalang overhead projector kasi nakikigamit lang kami ng kwarto ko nung available sa Far Eastern University. So kapag nagko-quote ng verse yung aming speaker, binubuksan ko yung Bible ko, gustong-gusto kong tingnan. At nung nag-quote siya ng Old Testament, New Testament na yung Bible ko. So nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng Bible, Old and New Testament. And my first Old and New Testament Bible was a Gideon's Bible. Yan po. Yun o, naging unang preaching Bible ko, Bible study na Bible. Yung nga lang, nasunugan kami noon, kaya nasunog yung Bible na yun. Pero kung makikita niyo po yung Bible na yun, Technicolor, sapagkat lahat kinukulayan ko yung mga verses, maraming mga sulat sa gilid. That was my precious Gideon's Bible. Kaya po, you don't know. Only eternity will reveal kung ano po bunga ng mga Bibliang ito. Kaya po talagang I really believe sa ministry po ng Gideons. Sa series po ng itong buwan na to, baka po kayo nagtataka, ba't puro na lang tungkol sa pera ang pinag-uusapan? Talaga nga siguro ang church, puro pera na lang ang iniisip. But if yung ganun po ang pananaw ninyo, then magmumukhang pera ang ating Panginoon. Because Jesus talked a lot about money. 16 out of the 38 parables or stories of the Lord were about finances. Titingnan po natin ang isa doon ngayon. That means 1 out of every 3 stories na pinahayag ng Panginoon ay patungkol po sa pananalapi. Christ spoke on money. In 1 out of every 10 verses in the Gospels, Jesus taught about financial management. Just imagine, pag samasamahin po natin ang mga verses tungkol sa langit at impyerno, mas marami pa rin po mga talata tungkol sa pera. Jesus talked more about money than heaven and hell. Of course, hindi naman po magdadala sa atin sa langit o sa impyerno ang pera. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw'y mahirap, pupunta ka ng langit. Kapag ikaw'y mayaman, pupunta ka ng impyerno. That's not the point. The point is how we spend, how we save, how we invest, and how we give show what we value in life. Sa buong Biblia, there are about 2,350 verses on wealth. Pag pinagsama po natin ang mga talata ng Biblia tungkol sa pananampalataya, kapag pinagsama po natin ang mga talata ng Biblia tungkol sa panalangin, mas marami pa rin po. Doble ang mga talata tungkol sa kayamanan. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay mahirap, kulang ka sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay mayaman, matindi ang pananampalataya mo. But our wallet reveals a lot about what we believe about God. What we do with the things that God gave us is important to Him. Our money matters to God. Sa umaga pong ito, titingnan po natin na isang talata. Ito po yung talata ng tusong katiwala. We will look at the parable of the shrewd steward sa Luke chapter 16 verses 1 to 13. Alam po ninyo, isa po ito sa mga mahirap na talinhaga o kwento ng ating Panginoon. Sapagkat mamaya makikita natin, para bagang pinuri niya ang katiwalian. If you would read the passage, there are those who accuse the Lord of praising dishonesty in the parable. But you know, I think they missed the point.
Hindi the parable is hard to understand, but the parable is hard to accept. Ang definition po ng parable ay earthly stories with heavenly meanings. Earthly stories with heavenly meanings. Mga kwentong lupa na may pakalangit na kahulugan. And usually, tip ko sa inyo, unless the context shows na pinaliwanag yung mga detalye, katulad nung talinhaga ng mga hasi, ang matabang lupa, ganito kahulugan, ang matigas na lupa, ganito kahulugan. Pag wala na pagpapaliwanag na ganon sa konteksto, ang sikreto ay you look for the one big idea, the main point, the moral lesson of the story. Tandaan niyo po yan. As we look into, dito po sa Luke chapter 16, looking for good lessons from a bad example. Good lessons from a bad example. Panginoon, I pray that we will see beyond the usual issues on giving. And I pray that you would open our eyes, that we may see how we should handle our finances from a different perspective, from your point of view. Grant us wisdom and strength in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Allow me a disclaimer. Sa ating po mga bisita, ang topic po na ito ang tawag po ay family talk, usapang pamilya. Ito po ay para po sa mga kaanib at mga regular attendees ng church na ito. May matututunan naman po kayo dito. Pero hindi ko kayo ang target ng message na ito. Pinapakita lamang po nito that this church takes money matters seriously. And we seek to follow what the Bible teaches about how to handle our finances. Madalas kong sabihin kapag ang pastor, hindi niya magawang ipaliwanag sa miyembro ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pananalapi, katulad ng pagbibigay, wala na siyang ibang pwedeng ituro. Kasi kung doon pala hindi mo na paniniwalaan yung pastor mo, saan mo pa siya paniniwalaan? Hindi rin o itinuturo ito para payamanin po ang sino man sa iglesyang ito. Ang mga panalapi ng iglesyang ito ay well accounted for at makikita naman po ninyo yung mga records po nito. Gusto lang natin na sundin ng Panginoon pagdating dito. Sa verse 1, makikita po natin ang sabi, there was a rich man who received an accusation that his manager was squandering his possessions. Ito pong mayaman na to, siguro ang apelido niya, si Ayala, Sobel, di ba? Ang Marasigan, mga ganon apelido. Ano po? Gano'n siya kayaman? Sabi po rito sa context, he summoned yung pong steward, pinatawag niya yung mga nagkakautang sa master niya. At sabi, how much do you owe my master? He asked the first one. 100 measures of olive oil, he said. Alam nyo, yung 100 measures of olive oil, pag tininan po natin ay 900 gallons more or less of olive oil. Inisip ko nga kanina, kasi iba sa atin, litro, hindi galon ang alam. Alam lang natin galon ay ice cream, no? Inisip ko lang ganito, kung titingnan po ninyo yung container ng tubig dyan, that's about a 5-gallon container, kung about 100, parang pag about 100 gallons po, halimbawa, ay 200 piraso niyan, na puno ng olive oil. Yayamanin, no? And then sabi sa verse 7, he asked another, how much do you owe? At ang sabi, 100 measures of wheat. At pag tininan po natin, it's 1,000 sacks of wheat. 1,000 sacks of wheat kasi a measure is about 10 to 12 sacks of wheat. So ito pong master na ito, yung may-ari ng negosyo na ito, hindi small timer. Kumbaga, oil and wheat magnate. Ganon katindi. And he got someone to manage his business. Sabi nga po ng isang komentarista, in Jesus' day, managers were often hired by wealthy people to care for the finances of their estates. Such a manager would be comparable to a modern-day financial planner
or trustee who controls the finances of an estate for the purpose of making more money for that estate. And you have to remember, dahil ikaw manager, hindi naman ikaw may-ari, the wealth, the money, did not belong to the manager. Pinagkatiwalaan lang siya na palaguin yung ipinagkatiwala sa kanya. Okay? And we have to remember, palagay ko naman, naituro na po nito mga nakaralinggo, na hindi naman natin talaga pag-aari ang mga meron tayo. Yung pong ating kotse, kahit ang pangalan po nun ay nakapangalan sa atin ng rehistro, ang ating po mga bahay, kung atin po ito at nakapangalan sa atin ng titulo, tayo po ay mga katiwala o manager lamang ng ating Panginoon. Okay? Itong mayaman na to, natagpuan niya, natuklasan niya that his manager was squandering his money. Ang sabi nga po rito sa talata, he was squandering his possessions. Sa Tagalog, nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Now you have to remember this. Nagnanakaw ba siya dito? Malamang. Malamang. Pero pansinin niyo yung pagkakabanggit sa New Living Translation. Ang sabi, he was wasting his employer's money. So paglulustay ay hindi lang kung pagnanakaw. Okay? Hindi ho yung ang mga resibo mo ay pangalan ng mga snacks. No? Yatos, kung ano-ano pa. Pwede rin ang paglulustay ay yung maling paggasta. Okay? To squander is to waste. You don't have to steal to squander. You just have to make poor investment choices and you end up wasting the money. Yan ang tatandaan po natin. Hindi lang po yung nagnakaw ka, sin of commission, ginawa mo yung hindi mo dapat gawin, kundi yun din pong pagpapabaya. Sin of omission. Hindi mo nagawa yung dapat mong gawin. So ang tanong po sa atin na ito, how are we handling the Lord's money? Are we making the most of it? O, nagbigay ka ng 10%. By the way, alam nyo, palagi ko naman, napaliwanag na kung anong basis nun, pero tatandaan po ninyo, wag na nating ubusin ng panahon natin na magtatalo pa tayo kung 10% ba o higit pa doon o mas mababa pa doon. Kadalasan po kasi sa mga mahilig makipagtalo tungkol sa offering, ayaw lang talaga magbigay. Hindi dahil sa gusto nila ibigay yung nararapat para sa Panginoon, pero ayaw lang talaga nilang magbigay. Tatandaan po natin ito, 10% is a good start. Hindi mo na kailangan manghula. Hindi yung kapag sinabi ng offering, saka mag-compute sa isip mo, magkano ba ibibigay ko? Di ba? Mas maganda po yung bago pala kayo pumunta sa church, prepared na, at para wala nang masyado pang poproblemahin, alam mo na magsisimula ka sa 10%. Pero ako, personally, I believe, huwag tayong mabibigatan sa 10%, huwag tayong malilimitahan sa 10%. Are we making the most of our money? Kasi hindi lang naman po yung pag nagbigay ka, sa'yo na lahat yun eh. Remember, everything belongs to the Lord. Na-quote kanina yung nasa Hagay, the silver and gold belongs to the Lord. Diba? Yung natirang 90% kay Lord din yun eh. Mananagot ka rin naman, hindi naman sa binigay mo lang eh. Mananagot ka rin kung paano ka nagtipid, paano ka gumastos, at paano ka nag-invest. That is making the most of your money. Or, are we squandering it? Nilulustay ba natin ang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Lala ko lang, pagdating doon sa nag-iisip, magkano bibigay. May ibang Kristiyano, ganito mag-isip. Hawak nila yung sweldo nila, at sabi nila, guguhit siya ng guhit sa lupa. Sabi, Panginoon, ang mapunta sa kanan ay sa iyo, sa kaliwa sa akin. 1, 2, go. Meron naman magdodrawing yung maliit na bilog sa lupa. At hawakan niya yung pera niya, sabihin, Lord, ang maiwan sa bilog sa iyo, ang mapunta sa labas sa akin. Talagang kataas ng bato talaga. May isa matindi. Wala lang guhit-guhit, wala lang bilog-bilog. Hawak niya yung pera niya. At sasabihin, Lord, ibabato ko to, ang masalo mo sa iyo. Ang bumagsak sa lupa akin. Hindi mo ganoon. Ang sabi ng Panginoon,
dapat wise tayo sa pag-handle ng perang binigay niya, pinag-iisipan, pinag-aaralan talaga. Now, balik tayo sa kwento. The manager was squandering the possession. And so the owner called for a full-scale audit. At sa verse 2, he called the manager in and asked, "What is this I hear about you? Give an account of your management because you can no longer be my manager." At lumalabas po na totoo yung akusasyon. Hindi pa na-audit. Sa reaction pa lang niya, kitang-kita, totoo nga nila, winawaldas niya. He's guilty as charged. At yung pagtanggal sa kanya will not be a wrongful termination. Kasi pag tinuloy natin ang basa, it appears that he was more concerned about his life after this job, after termination. He was more concerned about that rather than proving his innocence. Ang sabi, then the manager said to himself, "What will I do? Since my master is taking the management away from me, I'm not strong enough to dig. I'm ashamed to beg." Alam niya that once the audit publicly exposed his guilt, no one would hire him anymore. And he would end up doing menial jobs. Pero sabi nga niya, he wasn't strong enough. He would be reduced to a beggar. And he was too proud to do that. So, nag-isip po siya ng strategy, ng scheme to secure his future. At ito na nga, yung kontrobersyal na bahagi ng talinhaga na ito. Sabi niya, "I know what I'll do so that when I'm removed from management, people will welcome me into their homes." Wise. He summoned each one of his master's debtors. "How much do you owe my master?" he asked the first one. 100 measures of olive oil, he said. "Take your invoice," he told him. "Sit down quickly, write down 50. Nakalagay doon, no? 100 yung tapos 50 na lang. Ilang percent yung discount? Malaki yun, ha? Alam ko, 100% yun, di ba? Next, he asked another, "How much?" Mahina ako sa math, kaya ako nag-masscom. Naintindihan nyo na. Next, he asked another, "How much do you owe?" 100 measures of wheat. And he said, "Take your invoice," he told him, "and write 80. He gave huge discounts left and right. Pwede ba niya gawin yun? Pwede ba niya talagang gawin yun? Well, sabi ng isang komentarista, the agent could well have received a commission for each of the transactions that he had negotiated for his employer and deducted these commissions from the debtor's cost. So yung 50 na binigay niya sa nakakautang na 100, yun yung commission niya. Hindi talaga nawalan yung master. Siya yung nawalan. Yung 20 na binawas niya doon sa 100, commission niya yun. Yung 80 sa master niya. Alam nyo, yan mo makikita, no? The fact na ganun katataas yung discount niya, that shows how much he padded the price of these commodities. Malaki-laki yung mga komisyon na kinuha niya and he gave up his commissions. Bakit? Bakit? Pagkakautang na loob sa kanya yung mga may utang. At darating ang panahon, pag natanggal siya sa trabaho, maniningil siya ng pagkakautang. Nga di kayo sa mga nag-abot-abot ng ayuda. Akala nyo ba, talagang pamigay yun? May bawi yun. Giving them substantial discounts, he won the favor of his master's debtors. Sabi niya, "I know what I'll do so that when I'm removed from management, people will welcome me into their houses." Sabi sa NIV, sabi sa NIV, "I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses." Pag nawalan ako ng trabaho, natanggal ako sa management, ampunin nila ako. Kukup-kupin nila ako. They owe me. So, hindi talaga siya nawalan.
What he gave up can be considered investments. Investment. Are you following? Ito ngayon na matindi. Ito sabi ni Lord. The master praised the unrighteous manager because he had acted shrewdly. Kaya sabi nila, pambira naman tong kwento ni Jesus na to. Para bang pinuri niya yung katiwalian? Hindi. Basahin mo mabuti, kapatid. Ang sabi rito, pagkapara ko yung may-ari ng business, ay ko, mautak ka din eh. Wise ka. Di ba? At ang sabi ni Jesus ito, for the children of this age are more shrewd than the children of light in dealing with their own people. Mas mautak pa yung mga nasa sanlibutan kaysa yung nasa kaliwanagan. Mas mautak pa pagdating sa kaperahan yung mga hindi mananampalataya kaysa sa mananampalataya. Yun yung punchline nitong parable na to. The Lord was not commending corruption. He was not praising the dishonesty. Ang point dito, the steward was decisive. He was decisive to secure his future, by investing. Kaya nga alam nyo, kaya nga title ko, Good Lessons Out of a Bad Example. Ang tawag po dito sa figure of speech na to ay, o sa rhetorical device na to ay lesser to greater. Lesser to greater. Kasi sa Bible, makakabasa naman tayo, examples to follow and errors to avoid. Ang point dito ito, the manager acted with foresight. He thought of the future. Now, para makalma tayo, sabi yun ng isang komentarista, Jesus did not commend the steward for robbing his master or for encouraging others to be dishonest. Jesus commended the man for his wise use of opportunity. Again, tandaan nyo to, lesser to greater argument. Simply put, if those who do not believe in God can prepare for their temporal future, how much more then those who do believe in Him could also prepare for their eternal future. Kung yung mga hindi naniniwala sa Diyos, iniisip nila ang kanilang kinabukasan, kahit kung tutusin, pansamantala lang naman yon, dahil mamamatay din naman sila. Kung yung mga hindi mananampalataya ng Diyos, iniisip ang kahinatnan ng kanilang kinabukasan, lalo na dapat na tayong nananampalataya sa Kanya, ay dapat iniisip natin ang ating kinabukasan. The first lesson that we can learn from this parable is that our money has the power to impact our future. Our money has the power to impact our future. Alam nyo, normal naman talaga mag-isip ng kinabukasan natin. Pag gumastos ka, pag nagtipid ka, pag nag-invest ka, yung mga nagpe-prepare na sa retirement, yung mga kinakikitaan na ng mga bald spots kapag nagpe-praise and worship, di ba? Pe-prepare na ng retirement, di ba? At we wanted to make sure our children's future is secured also. Kaya nga bumibili po tayo ng insurance. At yung mga nagbibenta ng insurance dyan, you can quote me on that. Kasi may nagtanong sa Pastor, paano ko mahala ko yung insurance sa mga Christian? Kasi lagi sinasabi nila, you don't know what the future holds. Kaya ko, hindi naman binabawal sa Bible na mag-invest. We think of what we will leave behind when we die. Tama? Ayoko naman na mapapamana ko lang sa aking mga anak, ang aking kagandahan lalaki. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, ayoko naman na wala akong iwan sa mga anak ko. When we say preparing for the future, di ba? We think of our life, our children's life here on earth. Tama naman, di ba? Normal yon. Tama yon. Ay, hindi ka nag-iisip sa kinabukasan nyo, isipin mo na lang ang pamilya mo. It's good to think about the future. Good. But have you ever thought of our lives beyond our time here on earth?
Have you ever thought of your future in eternity? Because we are not talking of our future here on earth. We're talking here of our future here in heaven. Bumibili ka ng property, nag-iipon ka to secure your future here on earth. Have you ever thought of investing your resources for eternity? Do you see giving as a loss? Or do you see giving as an investment? I'll explain more. Kaya nga sabi ni Lord dito basahin po natin, 1, 2, go. I tell you, make friends for yourselves by means of worldly wealth, so that when it fails, they may welcome you into eternal dwellings. Ano ibig sabihin nito? It doesn't mean that you buy people or relationships. Ang tinutukoy na friends dito, the friends that you would gain are those who heard the gospel because you made it possible through your giving. Ulitin ko the friends na tinutukoy dito that you would gain, that you would make friends with, the friends you would gain are those who heard the gospel because you made it possible through your support, through your giving. May isang kanta yung thank you for giving to the Lord. Na kinukwento ron na pagpunta niya sa langit, isa-isang lumapit yung, you don't remember me, but there's a missionary who visited your church. You don't know me, but when a missionary visited your church, his slides made you cry, and so you gave, and because of your giving, I came to know the Lord. Thank you for giving to the Lord. Yun yung sinasabi rito. Sabi nga, the results, Jesus said, will be that at the eternal dwellings, those friends will greet and forever thank you for the sacrifices you made to get them to the Father's heavenly home. It will bring an eternal bond of friendship. Kapatid, magkano yung isang Old and New Bible ng Gideons? Magkano? Yung Old and New. 250. Hindi ko alam noong 1986 kung magkano yung binibigay. Pero can you imagine that person giving support sa Gideon, and that Bible ended up in my hands? Only eternity will reveal kung ano po yung naging impact nung preaching using that Bible. I remember, nagko-quiet time ako. Binabasa ko yung aking daily bread. Kasi New Testament pa lang noon ng Bible ko. Pagbukas ko, pag nakalagay doon, ang reading ay galing sa Old Testament, nilalampasan ko. Wala akong Old Testament So, nung nagkaroon ako, one time, na-discourage ako. Kasi merong, alam nyo, nung bago ako nakakilala, para kung kinukuryente yung unggoy sa kalsada kasi nagbe-breakdance kami noon. Huwag nyo kaming hingan ng sample. Hindi ko na kaya. Tigas na yung katawan ko. Wala namang lakas loob na tinawag ako si Raulo ng harapan, ng bata ako. Siguro meron pero hindi sinasabi sa akin. Nung naging Christian ako, nagsishare ako sa kapitbahay ko. Minsan, ito yung daan, ito yung bakod, nandun siya sa kabila ng bakod, nandito ako sa kalsada, sinisharean ko, nadadaan-daanan ako ng mga tao. Nagsisabi nila, nasira na raw ulo ko. Nung pagkista ako, nakatayo po ako, hindi nyo man sinabi sira ulo ko Ngayon naman matino ako, nagbabagi yung salita ng Diyos, tinawag niyo ako na baliw na. Naalala ko pa yung tita ko, nakita yun, nagsishare ako ng gospel, nilipitan ko, may drama pa, kunwari maiyak-iyak pa siya, anong nangyari sa'yo? Nakaka-discourage. Ang ginawa ko, at dapat gagawin natin, pala di-discourage tayo, magbuklat ka ng Bible. Meron na ako all day new, may Gideon's Bible na ako, binilikan ko yung aking, daily bread, kung saan nilampasan ko dahil wala nga akong Old Testament before. Nabasa ko mga salitang ito. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand, for I, the Lord your God, will hold your right hand, saying, fear not, I am with you. Isaiah 41:10 and 13. At dahil doon, sabi ko, wow! Kinausap ako ng Lord sa kanyang salita. At yun yung pangako na nag-push sa akin magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. I hope to see in heaven the person who donated for that Bible.
money really has the power to impact our future, it can make an eternal difference. Ito matindi. Sabi sa Proverbs, kasi we give to help the needy, to honor the work or the workers. Kasama ko sa giving, yung sa needy. Sabi sa Bible, kapag tumulong ka sa mahihirap, nagpapautang ka sa Diyos. Laki-laki na utang ng Lord sa iyo, Brad. Diba? Sa pagtulong natin sa mahihirap. Kasi nga, aakuin ni Lord na personal niyang obligasyon na i-bless ka, na tanawing utang na loob, yung pagtulong mo sa ministry, yung binigay niya sa iyo, hindi naman talaga sa iyo in the first place, pero nakita niya ang ayos ng pamamalakad mo sa pananalapi mo. It can make an eternal difference. But we have a limited opportunity. We have a short window. Short window. Sabi rito, I tell you, make friends for yourselves by means of worldly wealth so that when it fails, they may welcome you into eternal dwelling. When it fails. Sabi sa New Living Translation, when your possessions are gone. That means we must invest our money when it still has value. And our money has only value here on earth. It only has value while we live. When we die, it has no value at all to us. Di ba? Huwag kayong kumayad sa isang lalaki. Sabi niya sa asawa niya, pag ako namatay, lahat ng ari-arian natin, ibenta mo, tapos yung pera, ilagay mo sa kabaong ko, babaunin ko sa libingan. Ginawa ng babae. Binenta lahat ng ari-arian. At nung nilibing siya, nag-issue siya ng cheque, yun na nilagay niya sa kabaong. Ano naman sabi niya, ako ganito, yung kayamanan ko, sabi ng lalaki, ilagay mo sa bag lahat, tapos ilagay mo sa attic, para kapag kumawala yung kaluluwa ko sa katawan, papunta sa langit, susunggab ako yung bag, dadaling ko sa langit. Ginawa ng babae. Hindi cheque, pera talaga. Nilagay niya sa bag, nilagay niya sa attic, at namatay ang asawa niya, nung nilibing, matapos ang libing, sinilip niya sa attic, nandun yung bag. Sabi ng babae, dapat pala, sa basement ko nilagay. But seriously, when we die, our money no longer has value. Totoo yun, di mo naman talaga mababaon yun eh. Alam niyo, sino sa inyo nasubukan yung bumili ng stocks sa stock exchange? Yung mga stock dyan, di ba? Lalo pag nabalita mo, public offering. Initial public offering. Naalala niyo yun? Yung Petron. Naalala niyo? Nag-invest kayo doon, no? Kasi alam mo, kapag nakabili ka noon, the prices would go up. Pero pag tumaas na, tansyahan na yan. Kasi kailangan i-unload mo na, pag tumaas na yung value, kasi magle-level off na yung presyo niyan, mamimiss mo yung peak ng presyo niyan. At ang masakit dito, bagamat siguro tumaas ng konti ang value, sana, if you fail to miss that, if you miss that, you fail to unload, you could end up with stocks that would barely increase, if ever it will increase at all, and even decrease in value. It's the same way with our earthly treasures. As far as heavenly investments are concerned, sabi nga, even though money will fail us when we die, those whom we have led to salvation will not die. The second lesson, how we handle our money, proves our faithfulness and focus in life. Okay? Money has the power to impact our future. How we handle our money proves our faithfulness and focus in life. Kasi pagkatapos ng parable, ito na sinabi ni Jesus. Whoever is faithful in very little is also faithful in much. And whoever is unrighteous in very little is also unrighteous in much. So if you have not been faithful with worldly wealth, who will trust you with what is genuine? And if you have not been faithful with what belongs to someone else, who will give you what is your own? Now, unpack natin ito. Madalas,
Paglabasan natin to ganito. Pag hindi ka mapagkatiwalaan sa daan, hindi ka mapagkakatiwalaan sa libo. Narinig, di ba ganon usually? Ang mapagkatiwalaan sa maliit, hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Ang mapagkakatiwalaan ng maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung mapagkakatiwalaan kita ng 500, mapagkakatiwalaan kita ng 1,000. Pag hindi kita mapagkatiwalaan sa 500, hindi kita mapagkakatiwalaan sa 1,000. Hindi po yun ang point ng verse. Hindi po. Whether ang hawak mong pera 1,000 o 1,000,000, as far as this verse is concerned, it's little. It's little. Kasi una-una yung kayamanan natin, dito lang naman eh. No matter how much money we have in the eyes of the Lord, it is very little. Kaya hindi mo dapat yakapin yan eh. Hindi mo dapat itaya ang buhay mo dyan. Kasi nga, sa paningin ng Panginoon, bilyonaryo ka man, kung anong meron ka, maliit lang yan. Maliit lang yan. Ano yung match? Ano yung match? Yung totoong kayamanan. Sabi nga, so, if you have not been faithful with worldly wealth, notice tingnan yung context. Whoever is faithful in very little is also faithful in much. Whoever is unrighteous in very little is also unrighteous in much. And then sabi, so, connected yun. If you have not been faithful with worldly wealth, very little, who will trust you with what is genuine? Ano ba talagang totoong kayamanan? Ano ba talaga? May mga church, nag-aalala sila kapag yung savings nila sa bangko bumababa at a certain level. Ang habol nila, panatiliin, malaki pera nila sa bangko. Samantalang, katulad ng ginagawa rito, nagtatabi lang ng certain portion for admin and management staff, pero the rest ay talagang kailangan gamitin sa Panginoon. That is what is genuine. Ano yung pinag-investan ng pera ng Panginoon? Saan ginamit? Nakabuti ba? Nakatulong ba sa ministeryo? Sabi pa nga di ba? Worldly wealth, genuine, yun ang contrast eh. May opportunity tayo na yung worldly wealth natin, magamit natin sa talagang kayamanan. Alam niyo, tandaan niyo tong point na to, wala sa PowerPoint, pero yan yung magme-make sense dito po sa sinabi sa 1 Timothy chapter 6. Kung kayo po may Biblia, and hopefully may Biblia kayo, nakalagay po rito sa 1 Timothy chapter 6 ay ganito. Instruct those who are rich in the present age. 1 Timothy 6:17. Instruct those who are rich in this present age not to be arrogant or to set their hope on the uncertainty of wealth, but on God, who richly provides us with all things to enjoy. Instruct them to do what is good, to be rich in good works, to be generous and willing to share. Verse 19, storing up treasure for themselves as a good foundation for the coming age, so that they may take hold of what is truly life. Hindi pinag-uusapan dito salvation. Ang pinag-uusapan po dito, reward. Dalawa po ang susi na, lagi yung sinasabi sa inyo, dalawa ang susi ng buhay, susi ng pananampalataya, ang magtatakda saan ka sa kabilang buhay. Manampalataya ka kay Lord, kapiling ka ni Lord, sa kabilang buhay, hindi ka manampalataya kay Lord, sa smoking section ka. Susi ng pananampalataya, the key of belief. May pangalawa, the key of behavior, susi ng pamumuhay. Ang susi ng pananampalataya magtatakda saan ka sa kabilang buhay. Ang susi ng pamumuhay magtatakda anong gagawin mo sa pupuntahan mo. How you will spend your life there. Kasi, example, sa impyerno. Let's say, Pope Francis did not accept the Lord as Savior. Saan siya pupunta? Hindi ba tayo maliligtas sa mabuting gawa? Tama? Sabi, ang hindi manampalataya, mapapahamak. Si Hitler, hindi siya nagrepent sa pagpatay sa 6 na milyong Hudyo, saan siya pupunta? Impyerno. Sipin mo to, isang napakabuting tao nasa impyerno dahil di siya nanampalataya, yun ang pinaka-base.
Pareho lang ng parusa sa isang taong hindi na nampalataya, marami pang kasama ang ginawa. Pareho lang ng parusa? Hindi po. If you study the Bible, sa hell, there are varying degrees of punishment in hell. But, there are also varying degrees of reward in the presence of God. Akala ba ninyo, nasa langit tayo, pabato-bato lang tayo ng bulak sa isa't isa mula sa ulap? Akala ba ninyo, pag sa langit, patalon-talon ka lang dyan sa ulap? Di ba? Alam mo ba, sa langit, ang gagawin lang natin, may harp. Di ba? There's so much in the kingdom of God. Maliit lang yung nakikita natin, pero there's so much. Ito lang alam ko, we will not be idle in the kingdom of God. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Kasi may knowledge na so ano pang preaching ang kailangan? Diba? Pero, we will be able to serve the Lord perfectly in His kingdom. And it depends on the reward that we will receive from the Lord. So, money is not to be considered as our true riches. Ano sabi diyan? If you have not been faithful with what belongs to someone else, who will give you what is your own? Our money does not belong to us. It belongs to God. We are merely His stewards. Kaya nga sabi ni Lord, anong sabi ni Lord? No servant can serve two masters, since either he will hate one and love the other. Continuation lang ito Nasa context to. No servant can serve two masters, since either he will hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Pansinin po ninyo, serve, love, devoted. We should not serve money. We should not be devoted to money. It makes no sense to love money because it is not our true riches. No matter how little or how many you have, we are to serve God using our money. We are to love people and use money, not love money and use people. The one way of proving our faithfulness, one way of proving our focus in life is through our giving. It's not limited to giving. Kasi ninyo, sinabi ko, spending, saving, investing, giving. But, though it is not limited to giving, definitely, it includes giving. And it is a matter between you and the Lord. Sa ating mga bisita po, again, let me repeat, this is not for you, but there is one preparation for the future that you need to make. God loves us, but because of our sins, we failed to experience that love. However, He sent His Son, Jesus, to die for our sins, and on the third day, He rose from the dead as proof that God accepted His payment for our sins. We need to accept the Lord as our Savior. Yan po yung preparation for the future na kailangan na simulan po ninyo. At sa ating mga tumanggap, sabi ng Bible, hindi tayo naligtas ng mabuting gawa, pero sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha kay Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kumbaga, kasama po doon ay ang pagbibigay. Again, when you give, you're not really losing. You're gaining. I'm not talking of prosperity gospel. Pag nagbigay ka, babalik sa'yo ni Lord, yayaman ka. Hindi. Kasi ang malamang niya, ang balik niya sa kabilang buhay na. No? At iba na yon, iba na pag-compute ng Lord sa katapatan natin. Hindi yung pagdating sa langit, gaganon ka ng gold coins. Hindi yun Pero kwento, may isang lalaki. Ito, kwento ko, chero lang naman. Dala-dala niya yung ginto niya. Ito, talaga nadala na yung bag. Pagharap kay San Pedro, sabi ni San Pedro, ay nasa bag mo. Nilabas niya, puro gold coins. Sabi ni San Pedro, nagdala ka ng panambak? Ano ba lalakaran sa langit, sa piling ng Diyos, sa kaharian niya? Ano ba? Ginto, panambak lang. There's more. Alam niyo, it's exciting to imagine na yung ginagawa natin dito, parang katulad daw sa choir,
ang buhay natin sa lupa ay practice, rehearsal lamang. Ang talagang performance sa langit, sa piling ng Diyos. That's why when we're giving, it's also a test of our faithfulness, of our focus. May isang lalaki po na nabalahaw yung kanyang sinasakyang barko. Siya lang ang nabuhay, na shipwreck, at siya po'y palutang-lutang sa dagat hanggang sa napadpad siya sa isang isla. At sinalubong siya ng mga katutubo at takot na takot siya, baka lamunin siya. Pero tuwan-tuwa yung mga tao nung nakita siya. At hindi lang yun, pinaulanan siya ng mga regalo. Ginawa siyang hari. At sabi ng mga tao, we will serve you. Whatever your wishes are, we will give it to you. Sarap, di ba? Kaya lang, nalaman niya na yung palang paghahari niya, he is king only for a year. And it is the tradition of the tribe that after being a king for a year, you will be exiled to a deserted island to die there. Parang nilungkot naman. Pakasaya ka na dahil pagkatapos ng pag-aari mo, tatapong ka na doon sa isla. Ang pinagkaiba, mautak itong taong ito. Ano sabi nila? We will serve you whatever you want. So ang ginawa niya, nagpadala siya ng mga karpintero, mga builder, mga farmer doon sa isla to start planting. At pagkatapos nung nag-harvest na, merong imbakan doon, nagpatayo na ng bahay doon, bahay niya, tapos nagdala na rin ng mga manok, ng mga baboy, ng mga tupa, ng mga baka. At pagkatapos, nung malapit nang matapos yung termino niya, nagpadala siya ng mga kaibigan niya sa isla. Kaya nung natapos ang termino niya bilang hari, masayang-masaya siya na ipinatapos siya sa islang yon, which is no longer deserted, no longer a place where he's supposed to die, but it is a heaven where we will enjoy life with his friends. Mga kapatid, totoo nga naman, we cannot bring our money with us when we die. But we can send it ahead of us while we're still alive. Let us use our present resources to influence, to make a great impact, to make a difference. Pakita natin sa Panginoon ang ating katapatan at ating pagsunod sa Kanya.